Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Alma Dinguani at shout out kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3046 hanggang 3050. Sa pag-iisip na ang Aaron ay naging pinakasikat na figure sa Yanjing, sumasakit ang ulo ni Wang Lingqi. Iniisip pa niya kung paano ito magagawa ng Aaron. Hindi mo ako matutulungan sa aking negosyo, kaya huwag kang magtanong. Napabuntong hininga na sabi ni Wang. Hindi natutuwa si Yang Fei kapag narinig niya ito. Siya ay isang magandang mukha na tao. Paano niya aaminin na wala siyang maitutulong nang walang alam? Lao Wang, hindi ko gustong marinig iyon. Bagamat hindi kasing kapangyarihan ng pamilya mo ang pamilya ko, may ilang paraan na wala ang pamilya mo. Siguro kaya kong gawin ang mga bagay na hindi mo kayang gawin. Sabi ni Yang Fei. Maliwanag ng ngiti ni Wang Lingqi. Hindi alam ng taong ito kung ano ito, kaya lakas loob na magsalita. Yes, you are so powerful. I'll tell you. It's related to Aaron. Can you help me? Sabi ni Wang. Aaron. Saglit na natigilan si Yang Fei. Kamakailan, binigyan siya ng kanyang pamilya ng preventive injection. Hindi niya dapat pagtawanan ang Aaron, lalo pa siyang masaktan. Kung hindi, hindi siya paprotektahan ng pamilya Yang. At si Yang Fei mismo ang nakakaalam kung anong uri ng status ang Aaron sa Yanjing ngayon. Kahit bigyan mo pa siya ng 10 lakas ng loob, hindi siya naglakas loob na i-provoke si Aaron ng madali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang problema ni Wang Lingqi ay may kinalaman sa Aaron. Lao Wang, ikaw, may sama ka ng loob kay Aaron? Tanong ni Yang Fei. Matapos itanong ang tanong na ito, naisip na ni Yang Fei na kung mayroong anumang sama ng loob sa pagitan ng dalawa, maaari lamang siyang lumayo kay Wang Lingqi at maiwasang maapektuhan ng fish pond. Medyo contradictory noon, kaya ngayon hinihingi ako ng pamilya ko na humingi ng tawad sa kanya, sabi ni Wang. Halatang naging mas matigas ang ekspresyon ni Yang Fei. Hinding-hindi siya pupunta upang makilala si Wang Lingqi kung alam niya iyon. Dahil sa mukha, hindi direktang umalis si Yang Fei, baka isipin ni Wang Lingqi na siya ay mahiyain. Kung tutuusin, gustong-gusto ng mga taong tulad ni Yang Fei ang mukha. Anong problema? Seryoso ba? Tanong ni Yang Fei. Anong kinatatakutan mo? Wala namang kinalaman sa'yo. Natatakot ka pa ba na i-do-it kita? Maingat na tiningnan ni Wang Lingqi si Yang Fei at walang magawa. Hindi ba kailangan kong itanong kung anong posisyon ngayon ng Aaron? Hindi mo alam kung ilang kumpanya at Wu Daoguan ang gustong manalo sa kanya at masaktan siya. Hindi maliit na bagay. Sa totoo lang, binalaan ako ng pamilya ko na hindi kahit anong gawin mo, hindi mo masasaktan ang Aaron, sabi ni Yang Fei. Nang marinig ito, napangiti lamang si Wang Lingqi, dahil alam niya na ang sitwasyon ni Yang Fei ay talagang hindi exception. Maaaring maraming pamilya ang nagbigay ng ganitong mga babala sa kanilang nakababatang henerasyon, na nagpakita rin kung gaano katikat ang mga pamilyang iyon sa Aaron. Gayunpaman, nakipagproblema siya sa ganoong uri ng demonyo. Kung bibigyan mo si Wang Lynch ng isa pang pagkakataon na pumili, hinding-hindi niya gagawin ang Aaron. Sa kasamaang palad, walang panghihinayang gamot sa mundo. It's not a big deal. Konting contradiction lang. Baka nakalimutan na niya, sabi ni Wang. Konting contradiction lang. Kung ito ay talagang isang maliit na contradiction, sulit ba ang pagiging mapanglo ni Wang Lingqi? Si Yang Fei ay hindi nang ahas na paniwalaan ang mga salita ni Wang Lingqi at pinag-isipan ito. Sa ganitong sitwasyon, pinakamainam na lumayo kay Wang Lingqi. Nga pala, may bigla akong naalala.
Kailangan ko nang umuwi ng mabilis. Mabagal ka naman maglaro. Babayaran ko mamayang gabi. Dahil doon, umalis si Yang Fei nang hindi naghihintay ng sagot ni Wang Lingqi. Alam ni Wang Lingqi na inilalayo ni Yang Fei ang kanyang sarili. Natatakot siyang madawit. Bilang karagdagan sa kanyang paghamak kay Yang Fei, naiintindihan din ni Wang Lingqi ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos ng lahat, ang Aaron ay mayroon na ngayong bigat ng takot. Yang Fei. Naglakad lang siyang papunta sa pintuan ng nightclub at bigla siyang napahinto. Anong ginagawa mo? Aalis ng maaga. Lumapit ang lalaki kay Yang Fei at nagtanong na may pagtataka sa mukha. Sa simula ng kanyang nightlife, si Yang Fei ay wala kahit isang babaeng kasama. Hindi ito naaayon sa estilo ng trabaho ni Yang Fei, kaya kakaiba ang pakiramdam niya. Pagkatapos tumingin sa paligid na parang magnanakaw, sinabi niya sa lalaki, "Huwag mong sisihin ang aking magaling na kapatid sa hindi pagpapaalala sa iyo. Huwag kang masyadong lumapit kay Wang Lingqi kamakailan, para hindi masangkot sa gulo." Hindi, ano ang ibig sabihin nito? Wala ka bang pinakamagandang relasyon kay Wang Lingqi at tinatawag mo siyang kapatid? Hindi maintindihan ng taong iyon ang magtanong ng paraan. Kuya, kailangan ko na siyang makilala ngayon. Na-offend niya ang Aaron, sabi ni Wang. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, at saka muling bumantong hininga. Hindi ka nagbibiro. Ang taong iyon ay humihingi ng paraan, siya rin ay napakalinaw na Aaron ay kung anong uri ng tao ngayon, nasaktan Aaron, hindi maaaring magkaroon ng magandang wakas. Mukha ka bang nagbibiro? Ikaw yan. Hindi ko nasasabihin sa iba, sabi ni Wang. Damn, buti na lang pinaalalahanan mo ako, kung hindi ko alam kung ano ang nangyari noong pinatay ako ni Wang Lingqi. Mukhang kailangan ko na ring pumunta. Sabay na tayo. Sabay silang umalis ng club. Bagamat ito ay ilang maliliit na detalye, makikita natin ang katayuan ng Aaron sa Yanjing mula sa maliliit na detalyeng ito. Sa kasalukuyang sitwasyon, walang handang, o may lakas ng loob, na pukawin ang Aaron. Sabik silang makipagtulungan sa Aaron. Kahit na mabaygo silang mag-synthesize, talagang hindi sila handang bumuo ng away sa Aaron. Wang umalis si Lingqi ng alauna ng umaga mag-isa pagkatapos uminom ng muggy wine. Wala siyang kasama. Dahil sa sitwasyon ngayon, wala siya sa mood para isipin iyon. Nang tatawag na sana siya ng valet driver, isang lalaking may sombrero ang lumitaw sa tabi ni Wang Lingqi at nagtanong, "Sir, kailangan mo ba ang presyo?" Si Wang Lingqi, nalasing sa pagkatulala, ay nagtinginan lang sa isa't isa, pagkatapos ay ibinato ang susi ng kotse sa nakaraan at sinabing, "Hindi ka nagsasalita ng walang kaparerikan. Huwag mo akong i-drive. Mag-isa ba akong nagmamaneho?" Sa pamamagitan nito, sumakay si Wang Lingqi sa co-pilot. Ang kotse ay hindi nagmaneho patungo sa pamilya Wang, ngunit sa labas. Gayunpaman, si Wang Lingqi, na natutulog, ay hindi nahanap ang sitwasyong ito. Pagkatapos mag-park sa isang abandonadong bodega, lumabas ang driver sa kotse at kinuha ang telepono. Ang taong ito ay ang pumatay na nakilala si Nangang Chenkyo, at ang teleponong na-dial niya ay kay Nangang Chenkyo. Si Nangang Chenkyo, na nagising sa pamamagitan ng telepono sa hating gabi, ay nasa masamang kalagayan. Gayunpaman, nang makita ang caller ID, ang galit ni Nangang Chenkyo ay pinilit na ibinaba, "Lumapit sa akin ng huli. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo?" tanong ni Nangang Chenkyo. "Bukas ay makakahanap ka ng magpapakalat ng ilang balita, na nagsasabing nagkita na sina Aaron at Wang Lingqi, at nagkaroon ng matinding away. Tandaan, huwag hayaang malaman ng mga tao ang pinagmulan ng balita na ikaw." Panipi. Para sa ganitong uri ng bagay, magaling si Nangang Chenkyo, at alam din niya kung ano ang gustong makamit ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi makatotohanan para sa kanya na gamitin ang kamay ng pamilya Wang upang harapin ang Aaron. Bagamat ang pamilya Wang ay isa sa 3 pamilya sa Yanjing, ang 2 pang pamilya ay malapit na nauugnay sa Aaron. Kahit na may mangyari, ang pamilya mo at ang pamilya Yang ay tatayo sa Aaron. Malinaw na imposible para sa pamilyang Wang na harapin ang Aaron ng mag-isa. Kung gusto mong gamitin ang kamay ni Wang para harapin ang Aaron, hindi mo naiintindihan ang kasalukuyang sitwasyon sa Yanjing. Sinabi ni Nangang Chenkyo na umaasa siyang mamamatay ang Aaron, kaya gusto niyang magplano ng mas mabuti. "You can do whatever I ask you to do. You don't need to worry about the rest.
I know how to do it. Ang saloobin ng kabilang panig ay matigas, si Nangang Chenkyo ay walang pagpipilian kundi ang tumigil sa pagsasalita ng walang kaparirikan, sinabi, makakatiyak ka, ikakalat ko ang balita sa lalong madaling panahon, at hinding-hindi mag-iiwan ng anumang mga pahiwatig. Ibinaba ng lalaki ang telepono at tumingin kay Wang Lingqi, na natutulog pa rin sa kotse. Natural na alam niya na ang mga kamay ng pamilya Wang ay hindi sapat para harapin ang Aaron, ngunit si Wang Lingqi ay anak ng pamilya Wang kung tutuusin. Kung siya ay ma-accident, ang pamilya Wang ay tiyak na magdudulot ng ilang problema sa Aaron. Kapag ang sitwasyon sa Yanjing ay nagsimulang maging magulo, makakahanap siya ng pagkakataong magsimula. Walang alam ang Aaron. Siya ay nangangarap na pumunta siya sa Yuncheng at lumaki kasama si Su Yingxia. Sa wakas, muli siyang naglakad papasok sa auditorium. Sa buhay nitong kasal, hindi siya nagdala ng sumpa at hindi pinagtawanan ng mga tao ng Yuncheng, na nagbigay ng basbas kay Su Yingxia. Napangiti nito si Aaron ng walang malay. Para sa Aaron, ang pinakamalaking pagsisisi sa kanyang huling buhay ay ang hindi niya binigyan ng magandang kasal si Su Yingxia. Kung tutuusin, kinutya ang kasal, na laging hadlang sa puso ni Aaron. Kahit sa panaginip niya, gustong bumawi ni Han 3,000 sa panghihinayang na ito. Kinabukasan, nakapag-almusal na si Shijing, ngunit hindi bumangon si Aaron sa unang pagkakataon, na naging dahilan ng kakaibang pakiramdam ni Shijing. Nakatira sa Aaron sa napakatagal na panahon, hindi pa niya nakilala si Aaron na natutulog. Palihim na buksan ang pinto, mula sa siwang ng pinto, si Aaron ay natutulog pa rin. Si Shijing ay may masamang puso saglit at handang asarin ang anak. Ngunit nang pumasok siya sa silid, biglang sinabi ni Aaron, "Nay, ano ang gusto mong gawin?" Si Shijing ay nananatili sa lugar. Hindi ba tulog ang batang ito? Paano ba naman siya biglang majay gising? Pagkatapos ng lahat, si Aaron ay isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian. Kung siya ay pasukin sa silid, hindi niya ito ma-detect, at ito ay masyadong nakakadismaya para sa kanya. Ano pa ba ang magagawa ko? Siyempre, para gisingin ka para sa hapunan. Medyo nahihiyang sabi ni Shijing. Umupo si Aaron at sinabing, gisingin mo ako para sa hapunan. Huwag kang maglihim. Shijing biglang nagbago ang mukha, isang mukha ng censure sa Aaron ay nagsabi, ano ang nakatago, ako ang iyong ina, sa iyong silid, kailangan ng lihim. Isang bagay ang biglang naisip ni Aaron sa oras na ito, iyon ay, hindi siya maaaring mga tuwiran sa mga babae. Minsan ay ipinaunawa sa kanya ni Ivory ang bagay na ito. Mali ang sinabi ko, walang magawang sabi ni Aaron. Shijing puno ng pagmamataas, ito ay sinabi lamang, alam mali mabuti, bumangon ka ng mabilis, ang kanin ay malamig. Nagbihis si Han Sanchen at iniisip pa rin ang panaginip kagabi. Para sa puso ng pagpunta sa Yuncheng, ito ay nagiging mas apurahan. Bagamat imposible para sa kanya na magpakasal kay Ivory, napakahalaga rin para kay Han Sanchen na lumaki kasama si Ivory. May gagawin ka ba ngayon? Sa hapagkainan, tinanong ni Shijing si Aaron. Si Aaron ay isang taong maalalahanin, tanong ni Shijing, ito ay dahil mayroon siyang isang bagay. Hindi, anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Aaron. Kung okay ka lang, paano kung sasama ako sa reunion? Sabi ni Shijing. Classmate meeting. Han 3,000 leng saglit, pagkikita ng kaklase ng may sapat na gulang, ano ang magagawa niya sa isang bata? Hindi. Shijing ilang nawala sinabi. Hindi naman. Paanong hindi ako matutuwa sa mga bagay na kayang ibigay sa aking ina? Nakangiting sabi ni Aaron, sa kanyang IQ, mabilis niyang nahulaan kung bakit kailangang magdala ng sariling dahilan si Shijing. Gustong-gusto ng mga tao ang mukha. Si Shijing ay isang karaniwang tao, at walang exception. Ngayon si Aaron ay isang tanyag na tao sa Yanjing. It's a matter of face na isama mo siya. Karamihan sa mga kaklase ko ay bumalik galing abroad at walang alam tungkol kay Yanjing. It's a question if they recognize you or not. Shijing sadyang sarkastikong sinabi ni Aaron. Hindi rin nakikipagtalo ang Aaron. Karamihan sa kanila ay bumalik mula sa ibang bansa. Hindi ba kakaunti ang taga Yanjing? At ayaw niyang paghiwalayin si Shijing. Kailangan niyang iligtas ang mukha niya. Saan pupunta? Kailangan mo ba ng kotse? Maaari kong hilingin kay Chinlin na ayusin ito, sabi ni Aaron. Longho Manor,
kung wala tayong sasakyan, hindi tayo makakarating doon sa dilim. Sabi ni Shijing, ang Longho Manor ay isang first-line resort sa Yanjing. Ito ay matatagpuan sa southern suburb ng Yanjing. Ang mga taong kayang gumastos doon ay mayaman o mahal. Tila ang reunion na ito ay isa ring Crouching Tiger, Hidden Dragon. Hindi nakakagulat na dadalhin ni Shijing ang Aaron. Tinawag ni Han Sanchen si Chinlin at hiniling kay Chinlin na mag-ayos ng sasakyan. Para kay Chinlin, kailangang bumiyahe si Aaron dahil ligtas siyang maging driver, kaya itinapon niya lahat ng nasa kamay niya at nagmaneho papunta sa villa ng Aaron. Napakahirap para sa mga babae ang lumabas. Ito ay isang mazeland na trabaho upang baguhin ang make-up. Naghihintay sina Aaron at Chinlin sa sala upang pag-usapan ang tungkol kay Feng Chen. Ngayon ang pag-unlad ni Feng Chen ay halos tumataas. Hindi na kailangang mag-alala ni Han Sanchen tungkol dito. Bagamat abala ang trabaho ni Chinlin, mas madaling pumili ng mga partner sa kooperasyon kaysa dati, at hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito. Boss, sa palagay ko, wala pang 3 buwan, si Feng Chen ay magiging nangungunang kumpanya sa Yanjing. Sinabi ni Chinlin sa Aaron. Ang 3 buwang yugto ay isang kasunduan sa pagitan ni Han Sanchen at ng pamilya Yang. Ngayon, ang Feng Chen ay hindi lamang may tulong ng pamilya Yang, ngunit mayroon ding mas maraming pagkakataon sa pakikipagtulungan, na natural na tumatagal ng mas mababa sa 3 buwan. Susunod, bibigyan ka ni Feng Chen ng buong responsibilidad. Hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ito ng Aaron. Nakaramdam ng kakaiba si Chinlin noong nakaraan. Ipinaliwanag ni Aaron ang mga bagay na ito na parang aalis na siya. Boss, aalis ka na ba sa Yanjing? Tanong ni Chinlin. Oo, pagkatapos ng Wuji Summit, pupunta ako sa Yuncheng. Panipi. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!